Wow! Ang ganda na ng kuko niya! Kapareho ng akin! Gupitan mo lang yung kuko niyan! Kasi sabi naman ni nanay, nilinisan lang naman natin eh. Kaya kukutiksan ko na din. Ay, Bebang! Ano po yun, Nay? Kunin mo yung wallet ko sa may kwarto. Ano ba yan? Dapat si Mateo na lang inutusan mo eh. Asagay! Hindi ko makita! Hanapin mo kasi. Buksan mo yung mata mo. Hindi bunga kami maghahanap. Ito na po, Nay! Diyos niyo, Bebang! Kababaeng tao mo! Ang dumi-dumi ng mga kuko mo! Ay! Ang dumi nga! Kunin mo yung cutter, pati yung cutics. Maglinis ka ng kuko mo. Opo! Mateo! Amira! Maglinis tayo ng kuko! Hahaba ng anong kuko. Nandito na ako! Hindi pa kayo tapos dyan? Hindi pa po, Nay eh! Ang tigas-tigas kasi ng kuko ko! Ang hirap putulin! O siya, eto na ulam natin. Ano po yung pinili nyo? Bayan ng manok. Aadobohin ko. Wow! Ang sarap! Adobong paa! Kapag tapos mong maginis dyan sa mga kuko mo, isunod mo na rin tong paa ng manok. Punta nga ako ng palengke. Nakalimutan ko yung binili kong mantika. Ulanin na kasi kayo, Nay eh! A few inches later. Ayan, tapos na! Ang gaganda ng kuko natin! Oo nga pala! Lilinisan ko pala yung paa ng manok! Sabi ni nanay! Tara! Linisan natin! Gupitan mo lang yung kuko niyan! Kasi sabi naman ni nanay, nilinisan lang naman natin eh! Kaya kukitiksan ko na din! Oh my God! Wow! Ang ganda! Ang galing ko na! Ayan! Tapos na! Yan! Ang galing-galing ko! Ay, atin pala ang galing-galing natin tatlo! Matutuwa niya si nanay! Ang linis-linis na lang kuko ng manok! Eventually. Bebang! Tapos mo na ba yung sinagagawa ko sa'yo? Opo, Nay! Ito po, oh, ang ganda-ganda ng mga paa, nalinisan ko na at na-pedicure ko pa. Ha? Anong ginawa mo sa paa ng manok? Sabi niyo po, isunod kong linisan yung mga paa kapag tapos kong linisan yung kuko ko. Tignan niyo po, ang ganda-ganda at ang cute-cute nila. Naku, Bebang! Sinalibang ka naman ang utak ng ipis? Paano natin ulamin yan? Nay! Ano po yan? Lumpia wrapper to, Bebang. Para saan po yan? Magluluto ako ng turon. Wow! Turon! Masarap yun! Favorite ko! Asan ko pala yung saging? Hala? Asan na nga ba? Paano kayo makakapagluto ng turon kung walang saging? Naku! Nakalimutan ko atang bumili. Tumakbo ka doon sa palengke. Bumili ka. Hala! Ang layo! Sige na nga! Para makakain ako ng turon. Bebang, saan ka pupunta? Sa palengke po, Aling Tere. Bibili pong saging. Magluluto po kasi si nanay ng turon eh. Ay, tamang-tama. May binibenta akong saging dito. Ito oh, masarap to pang turon. Talaga po. Sakto, hindi na ako pupunta ng palengke. Diba? Para hindi ka na mapagod, bilhin mo na to. Magkano po ba to? 50 pesos lang yan. O, eto po bayad. Marami pong salamat, Aling Tere. Yahoo! Nay, andito na po ako. Nakabili na po ako ng saging. Ang bilis mo naman ata, Bebang. Kasi po, nasa lubong ko si Aling Tere. May binibenta siyang saging, kaya bumili na ako. Si Tere, nagtitinda ng saging? Patingin niya ako niyan. Ito po, oh. Ha? Senyoritang saging naman to, Bebang. Ang liit-liit ito.
Hindi pwede sa turon. Sa akin din naman po yan, Nay, ah. Hindi tayo mabubusog sa sobrang liit niyan. Bahala ka dyan. Ikaw magluto ng turon na yan. Hala! Sige na nga. Ako na nga magluluto. Ayan, dahil ayaw ni nanay magluto, ako na lang magluluto ng turon. Ang una natin gagawin, babalutin yung turon. Ay, babalatan ko pa pala muna. Nakalimutan ko. Lagot ako nito kay nanay kapag kasama yung balak. Yan, lalagyan na natin ng syempre yung favorite kong pangtalasa. Maino to na may asukal. Para matamis. Ang sarap to. Kaso ang liit niya. Ayan! Tapos na akong magbalot! Magluluto na tayo! A few inches later. Ayan! Sunog na! Pwede na to! Ang sarap nito. Excited na akong kumain. Ang bango-bango. Naamoy ko na. Later. Nay, luto na yung turon! Wow, bebang! Marunong ka nang magluto! Ang galing ko po, di ba? Patikim ako kung masarap. Ito po na yun. Saglit lang po, kukuha ako ng tubig. Mukhang masarap to ah. Hindi latang sunog. Wow! Sarap? Hala! Asa na yung turon? Naubos nyo na? Sabi ko naman sa'yo, Bebang, malilit yung binili mong saging. Ayan tuloy, tamang-tama lang sa akin. Hindi nyo man lang ako tinirahan kahit isa. Paborito ko pa naman din yan. Bebang! Ay! Andiyan na si nanay! Galing siyang palengke! Siguro may pasalubong siya sa akin! Halika rito sa labas! Opo! Andiyan na, Nay! Yahoo! Wow! Diba? Ang ganda ng halaman. Binili ko to sa palengke. Kala ko hiningi nyo lang yan sa kapitbahay. Wala nang nahihingi sa panahon na yun, Bebang. Hindi nyo man lang ako binilihan ng bagong damit. Inuna nyo pa yung halaman. Oh, no! Ay, tignan nyo po itong damit ko. Punit-punit na. Pasensya naman. Sa susunod, pagpunta ko ng palengke, bibilihan kita ng bagong damit. Totoo po, Nay? Bibilihan niyo ako? Oo naman. Pero syempre, alagaan mo muna itong bago kong halaman. Sige po, Nay. Alagaan mo yan. At diligan mo yan, ha? Kung hindi, naku, mayayari ka sa akin. Hindi kita bibilihan ng bagong damit. Opo, aalagaan ko po itong mabuti. Later. Na. Bebang! Oy, Iska! Ano yung ginagawa mo? Dinidiligan ko tong halaman ni nanay. Plantita ka na din? Pang matanda lang yan eh. Hindi ako plantita. Pinapalagaan sa akin to ni nanay. Para bilihan niya ako ng bagong damit. Ganun ba? Sige, tulungan kita para mabilis siyang lumago. Pinapaliguan mo dapat yung halaman. Hindi pwedeng wisik-wisik lang. Ganun ba? Anong gagawin natin? Ayan. Dapat binababad yan sa tubig para lumago yung ugat. Para mabilis na siyang lumaki. Ay, ganun pala. Ang galing. Turo yun ng nanay ko. Magaling siyang magtanim. Fresh na yung halaman ni nanay. Hindi pa yan tapos. Binibilat pa yan sa araw para lumakas at magkabulaklak agad. Hindi totoo yan. Ganun ba? Oo, kasi ang araw, vitamin siya ng mga punot halaman. Baka naman masunog to sa araw, Iska. Hindi yan, Bebang. Sige, dyan mo yan ilagay. Baka masunog na yan. Ang tagal na yan sa araw. Hindi yan, Bebang. Magtiwala ka sa akin. 2 hours later. Hala, Iska! Hala, lagot na lanta. Akala ko ba lalago? Bakit nalanta?
Yari ka niyan sa nanay mo, Bebang. Bakit ako? Ikaw gumawa niyan. Hala, buhayin mo to, Iska. Kamusta na kayo nalaman ko? Masilip nga? Bebang? Hala, yan na si Aling Sitang. Yari ako nito. Bebang, ano na nangyari sa tanim ko? Nay! Bakit nalanta? Anong ginawa mo? Kamahal-mahal niyan? Hindi na kita bibilan ng bagong damit. Ikaw kasi, Iska, kung ano-ano pinagagawa mo. Ayan tuloy, hindi na ako bibilhan ni nanay ng bagong damit. Kawawa naman si Bebang. Iska! Iska! Ano yan, Bebang? May ipapagawa ako sa yung challenge. Ano ba yan? Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni nanay. Kinuha ko lang tong nilagang itlog na ulam namin. Lagot ka na naman kay Aling Sitang yan. Hindi ngayon malalaman, kaya bilisan natin. Ano ba kasi ang challenge mo? Itong nilagang itlog, ipapasok mo sa loob ng bote nang hindi nadudurog. Itlog? Tsaka bote? Hindi naman papasok yung itlog sa bote. Ang laki-laki ng itlog eh. Kasya yan. May challenge bang madali? Tsaka napanood ko na yun sa YouTube. Subukan mo kasi. Kahit anong paraan, basta wag lang mabasag yung itlog. Paano? Imposible naman. Oh? Bebang, Iska, ano yan? Ikaw pala, princess. Si Bebang kasi may pinagagawa sa aking challenge. Anong challenge? Ganito yung princess, oh. Ipasok mo yung nilagang itlog sa loob ng bote. Diba? Napaka-imposible. Nilagang itlog? Wow! Oo, nalaga na to kaya hindi to mababasag. Patingin ako ng itlog. Oh, ito. Ay, nilaga nga. Tama-tama, gutom na ako. Hoy! Wag! Hala, princess, bakit mo sinubo? Sabi ko sa bote, hindi sa bunganga mo. Hay nako, gutom ka na naman, princess. Ang sarap. Sayang naman yung itlog kung ipapasok nyo sa bote. O, Bebang, sirit na. Hindi naman namin alam kung paano ipasok sa bote. Mamaya, ubusin pa yan ni princess eh. Sige na nga, ako na nga gagawa. Ginagawa? Ayan, dapat maglagay muna kayo ng maraming usok sa bote. Tapos ilagay tong itlog. Wala naman nangyayari. Antayin nyo lang kasi. Hala, yan na, Bebang, pumapasok na. Hala, yan na. Ay, ayan, pumasok na. Ayan na, nahulog na. Sabi ko sa inyo eh. Wow, ang galing. Diba, sabi ko sa inyo, magic. Hala, si Nanay Sitang. Anong magic? Hala, lagot. Anong ginawa mo sa ulam nating itlog? Nasa loob na po ng bote. Ito, yung itlog ko.